Okay po, magandang hapon po. Patuloy pa rin po ako nagsishare, no po? Sana po makapag-share po tayo po. Habang tayo po ay nandito, ano po, makinig po tayo ng mga salita ng Panginoon Diyos. Ayan. So, sa hapong ito po, ang topic po natin, take the name of Jesus with you. Alam niyo po, itong awitin na to, matagal na nating inaawit to. Nung panahon pa nung araw na ako po ay nasa Cubao Church pa. Way back po 1987, 88, 89, kinakanta na po namin itong Take the Name of Jesus with You. So sa mga hindi nakakalam ng tono, kung alam niyo po, Take the Name of Jesus with You. Yan po, ganyan na po simula. So, sino nga po ba ang gumawa ng awit na to o kumata ng awit na ito na napakaganda? Ito po, titignan po natin ang background sa hapong ito po. Si Lydia Baxter. Nabuhay po siya noong 1800 at namatay po siya noong 1874. Po. Pero kung titignan natin ang kanyang pamumuhay, sabi nga dito sa kanya pong biography, no? Live most of her adult life as an invalid. Parang nawalan po ng kabuluhan ang kanya pong pamumuhay ng araw. Pero nung dumating po ang taon ng 1872 yata ito. Ano po? Ayan. Ito po ay naisulat niya po ang awit na ito. Sa pamumuhay niya po, siya po ay sa Makata, kung tawagin natin ng poet. Estudyante siya ng Biblia, especially sa mga biblical names na tinatawag. Then, the name of Jesus meant the most. The song, written in 1871, 3 years before siya mamatay. Pansinin niyo po, napakahaba po. Ano po? So, more than 70 years ng kanyang pamumuhay ay sinasabi natin na para bang nagkulang. Pero naisip niya po bago siya mamatay. 3 years before. Dapat dala po ang pangalan ni Jesus sa ating buhay. So, sa hapong ito mga kapatid, let us take the name of Jesus with us. Sa awit na ito, marami tayong matututunan na sinasabi dito. So, dito po, kung titignan po natin, sa hapong ito po, akin pong titinan po ang mga lyrics nito para po maisa-isa natin ito po. So, kung meron po tayo, makita natin, take the name of Jesus. Ito po, tinitinan ko po ang mga lyrics po nito na kung sa awit lang po natin nakikita po ito, pero makita natin dito sa awit na ito, napakaganda po. Ayan. So, take the name of Jesus. Sa bawat lakad ng buhay natin, maraming hindi dala-dala ang pangalan ni Kristo. Puro pangalan mo lang ang dala mo. Ano nga po bang ibig sabihin ng dalhin ng pangalan ni Jesus sa ating buhay? Ito po, sa mga pamumuhay natin bilang Kristiyano. What is in a name? Ano ba meron sa pangalan? Ano ba meron sa pangalan mo? Ayan, titingnan natin. Katulad ng pangalan ng inyong lingkod. Sa tunay kong pangalan po, Danilo De Vera. Kung titingnan natin, yung De is of. Yung Vera is truth. Kung titingnan natin. So, may makanya-kanya pong meaning ang mga pangalan natin na tinatawag. No? Name is telling your identity. Kung sino ka. Upang malaman ka, makilala ka ng mga tao. Sino ka nga ba? A reminder of who you are and where you came from. Yan po ang pangalan. Tinatawag natin na binabanggit. Katulad po sa Balubad area, halos karamihan po, kilala na po ang inyong lingkod. Mga bata, matanda, Brother Danny ang tinatawag sa akin. So, ang pangalan po natin ay nagdadala po ng reputasyon. What is in your name? Ano ang reputasyon mo kapag narinig ang pangalan mo? Ayan, napakaganda po. In Proverbs chapter 22 verse 1, sabi sa Kawikaan, 22 verse 1, ang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. So ano pong ibig sabihin? Pipili ka ng pangalan? Hindi po. Ang sinasabi po dito sa atin ni Solomon, sa Kawikaan, mas mabuti pong pangalagaan mo ang reputasyon mo kaysa masira ito ng yaman ng mundo. Ayan.
at ang magandang kalooban kaysa sa pila at ginto. So it's better to have a good name and a good attitude. Na po, mas mabuti may magandang pangalan, na maayos, na magandang reputasyon mo, at magandang pag-uugali mo, kaysa sa kayamanan sa mundong ito. Yan po ang sinasabi po sa atin ni Solomon. So, aanin mo nga pala, tandaan niyo po, di ba? Si Solomon, ang sumulat ng Ecclesiastes, o mga ngaral sa Tagalog. At ayon sa kanyang tema, everything under heaven is vain. Walang kabuluhan. Kaya po, anong kabuluhan ng pangalan mo, kapatid? Ano ang kabuluhan ng mga pangalan natin kung sira naman ito? Mayaman ka nga. Sira naman ang pangalan mo. O yumaman ka. Dahil sa pagnanakaw. O dahil sa panuloko. So ano pangalan mo ngayon? Ayan. So pinapaliwanag lang po natin dito ano ang kahalagaan ng pangalan. So, tanong po mga kapatid, mahalaga po ba ang pangalan ng ating Panginoong Hesus sa buhay mo? Katulad ng awit nito, sabi niya, take the name of Jesus with you. So, kunin mo ang pangalan ni Jesus para na sa iyo. Dalhin mo ito. Sabi niya doon, we should wear His name. Being a Christian, a baptized Christian, dapat dala mo ang pangalan ni Kristo at ito ang pinamumuhay natin. Maraming Kristiyano ngayon, Kristiyano lamang sa bibig, wala sa puso. So, ang pagdala ng pangalan ng Panginoong Hesus, ang ibig sabihin nito po, tayo daw po ay isinasa puso ang pamumuhay, puso ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Binibigyan natin ng kahalagahan ang kanyang pangalan. Ano po? Kaya sabi nga na, Christian. Christ ang una natin. Ano po? In Acts 11:26 o mga gawa. Sa mga gawa 11:26, at nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong isang taon, sila'y nakisama sa iglesia. At nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasumulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Pansinin niyo po, Kristiyano. So pagiging Kristiyano, dapat ipinamumuhay natin si Kristo sa buhay natin. Pero sad to say po, marami pong nakakalimot niyan. Parang sinasabi natin, Kristiyano lang sa pangalan, pero wala ang reputasyon ni Kristo sa buhay natin. Kaya what is in a name? Anong meron sa pangalan? Ayan po ang sinasabi. Binanggit natin ito. Ang pangalan ni Yesu Kristo, kaakibat ito or associated this in our salvation. So we are saved because of Christ. So when we were baptized, we are saved. We have the assurance of salvation because the name of Christ is with us. Di ba? Pansinin niyo po. Sabi doon, di ba? Repent and be baptized for the forgiveness of your sin. Kanino pangalan? In the name of Jesus Christ. Baptize them in the name of Jesus Christ. Although sa may Great Commission, sabi niya, humayo kayo, sabi ni Kristo, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. But kung titignan po niyo doon, may naalagay doon, all authority in heaven and on earth has been given to me. Kaya doon sa Acts chapter 2, Gawa chapter 2, sinabi ni Pedro, di ba, sa pangalan ni Jesus, because in the name of Jesus Christ, all authority from God the Father ay ibinigay na po kay Jesus. Kaya pangalan ni Jesus ang ginamit doon ni Pedro. Kung titignan natin. In Acts chapter 4, o mga Gawa chapter 4, verse 12. John chapter 20, verse 31 muna. So, ngunit, ang mga ito'y nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. So, kung titignan natin, take the name of Jesus. So, dala mo ang pangalan ng anak ng Diyos. At sa inyong pagsampalataya, ay magkaroon kayo ng buhay
sa kanyang pangalan. You see, in the name of Jesus Christ, we have life. Kung titignan natin, may buhay po tayo na binabanggit doon. No? In Acts chapter 4, verse 12, sabi kang Tagalog din po, mga gawa, chapter 4, tingnan po natin. Mga gawa, chapter 4. Tingnan po natin dito sa Tagalog natin. So sa chapter 4, verse 12, ang sabi niya, sa kanya lamang. Kanino po? Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. So na kay Kristo lang po ang kaligtasan. There is no such other name. There is no Mary, Peter, Matthew, ano po? Diba? Kung titignan natin po, wala pong sa ibang pangalan ang kaligtasan na kay Jesus lamang po. Ayan. Wala po kay Padre Pio, ang mga ganitong bagay na sinasabi natin. Sa Pilipinas nga, pati nga po yung adik, ginawa pang santo. Ano po? Tingnan nyo. Iyan ang nakakalungkot sa mundo. Kung kaninong pangalan, Muhammad, Buddha, mga ganyan sinagamit nila. Pero malinaw ang sinabi sa Biblia, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. You cannot be saved by any name of a woman. You cannot be saved by Allah, Muhammad, o Joseph Smith, no po, Ellen White. Hindi ka maliligtas ng mga taong ito. Hindi ka maliligtas ng Pope. Only Jesus' name. All people will be saved only on Jesus' name. Tandaan niyo po. Bakit po? Mamaya malalaman natin yan. Ano po? So, tingnan natin, do we wear His name properly? Alam niyo po, si Teacher Aileen at saka si Teacher Rose sa Tutorial Center, kapag bagong klase, gagawa sila ng mga nameplate. Pinalalagay ang pangalan ng mga bata. Malinaw. Para nakikilala kagad sila. No po? Na binabanggit. Ngayon po, ang tanong natin dito, dala mo ba ang pangalan? No po? Do we wear His name properly? Nakikita ba ngayon dito na ikaw ay Kristiyano? Tingnan mo po. Di ba? Sa paglakad mo sa mundong ito, nakikita ba ang nameplate o ang pangalan ni Kristo sa buhay mo? Sa iyong pamumuhay, pananalita, pananamit, lahat mga bagay na ganyan. Do we honor and glorify Him? Diba? So, nung unang araw ng pasukan, nung nakaraang taon ng Hunyo, sabi ng mga bata, may pangalan po ako, teacher, ito po. They are very proud. Tapos, ginawa ng nameplate ni Aileen, sinuot sa kanila, tuwan-tuwa sila sa pangalan nila. No po, tayo pong mga tao ngayon matatanda na, may edad. Natutuwa po ba kayo, ninilagyan kayo ng nameplate ng Panginoon? Nung kayo ba'y nabautismo, natuwa kayo? Ayan. Sa inyong katuwaan po ba? Ipinakita nyo ba ito sa ibang tao na kayo ay nagbago? Nadala nyo ang pangalan ni Jesus? Ganda po ang tanong natin, ano po mga kapatid? So, kung titignan natin, sa ating po pag-aaral, na po, masisilayan natin mga kapatid, dito po. Sana po nakakapag-invite pa po kayo ng habang nag-aaral tayo ngayon. So, kung titignan natin mga kapatid, sabi doon sa awit na yon, sabi doon, take the name of Jesus with you, sabi niyo ganun, ano yung sumunod? Sabi niya, child of sorrow and of woe. Ayan, ang binabanggit doon. So, kung titignan natin, sabi niya, take the name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. Ayan. Ano po bang ibig sabihin nito? Sa awit na nila ginawa po ni Linda Baxter. Ano po? When we deal with troubling times, pwede tayong tumawag sa Kanya. Kapag tayo may mga problema, pwede tayong tumawag sa dakilang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Yan niyo po ang ibig sabihin. Ano po ibig sabihin yan? It will joy and comfort give you. Take it. Then wherever you go, sabi niya po,
wherever you go, take the name of Jesus. Why? Because in this world, we go there. So, yung buhay natin, paroon at parito, mayroong kaligayahan, may kapaguran, may kalungkutan. Kung titignan niyo po, in this world, ang Panginoong Yesus, nalungkot po siya ng panahon ng araw. Dahil nakita niya po ang kasalanan ng Jerusalem. Kaya po the shortest verse in the Bible, in John 11:35, Jesus wept. Nalungkot po siya doon. So kung titignan natin, bakit nalungkot ang Panginoon? Marami pong tao, binabaliwala ang Diyos. Di po ba? So ngayon po kaya, nalulungkot kaya ang Panginoon sa atin? Dahil ang pangalan niya ay hindi natin dinadala. Ang pangalan po niya ay binabaliwala natin. Ano po, mga kapatid? So, kung titingnan natin, in Matthew chapter 11, verse 28 to 30, Mateo sa Tagalog, basahin natin. Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha. Come unto me, all of you who are heavy laden. Tingnan yung panawagan ng Panginoon. Jesus is calling to all of us who are heavy laden, mga pagod, at kayo'y aking papahingahin. Sa pangalan ni Jesus, merong kapahingahan. In the name of Jesus Christ, there will always rest. There is always an answer for every trouble o mga problema, suffering na hinaharap natin. Kuminsan, bumibigay tayo. Bakit? Baka hindi mo dala ang pangalan ng Panginoon. Sabi niya, di ba, wherever you go, sabi nga kanina, no? Pasanin ninyo ang aking pamatok. At mangaral kayo sa akin. Mag-aral tayo. Ito nagiging problema eh. Maraming ayaw makinig ng salita ng Panginoon. Maraming ayaw magsipag-aral. Ano po? Maraming ayaw magsipag-aral sa mundong ito ng salita ng Panginoon. Sabi niya, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso. The heart of Jesus. At masumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Tingnan niyo po, Jesus is calling each one of us na lumapit sa Kanya. But paano tayong lalapit sa Panginoon kung hindi natin dalang Kanyang pangalan? Kaya nga sabi, di ba, take the name of Jesus. Ano sabi ng Panginoon Diyos? If you love me, keep my commandment. Sundin mo ang aking mga utos. Di ba? So yan ang nagiging problema ngayon. In 1 Peter chapter 5 verse 7, tingnan natin. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. Cast all your care upon Him. Pero paano kang lalapit sa Panginoon kung wala pang pangalan ni Jesus sa iyo? Di ba? Kaya sabi doon, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. He cares for you. He cares for you. Kaya po, take the name of Jesus now. Sa mga nakikinig po na hindi pa Kristiyano, take the name of Jesus. Sa mga Kristiyano po na binabaliwala ko minsan, ang Panginoon, take His name now. Para po magkaroon tayo ng kapahingahan. Ito po, maaalis po ang ating kabalisahan. Tandaan niyo po yun. Kasi we can, wherever you go, you can cast all your care in His name. Sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. In Matthew 11:28, 29, 30, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at mga bibigatang luba at kayo aking pagpapahingahin. So, kung titignan natin, inulit po natin dito na binabanggit. Sa 2 Corinthians chapter 1, babasahin ko po sa inyo, verse 3 to 5, sa wikang Tagalog. 2 Corinthians chapter 1, verse 1, chapter 1, verse 3 to 5. Tingnan po natin. Ito po, ang sinabi po, verse 3.
purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmulan ng lahat ng kaaliwan. So nasa Diyos lahat eh. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapigatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. So, in taking the name of Jesus, ang pagdala ng pangalan ni Jesus ay pwede po tayo na, sabi niya, makatulong naman sa mga nahahapis. If we have the name of Jesus po, kung ang Panginoong Jesus ay nasa atin, dito po, sabi niya, we can, makapagpapalakas tayo ng mga nanghihina rin. Sapagkat kung gaano karami ang aming paghihirap, sabi niya po, dahil sa aming pakikipag-isa kay Kristo, take note, sa pakikipag-isa kay Kristo, gayon din naman karami ang aming kaaliwan kay Kristo. Tingnan niyo po, ang sinasabi doon, kapag tayo po ay nakikisa kay Kristo, ganun kadami ang kaaliwan. Kung ang pangalan ni Jesus po ay daladala natin lagi, andyan po, marami po tayong natatanggap na kaaliwan. O, tinasabi natin na kaayusan. Asan ba yung Bible English natin dito? Ayan po, kunin ko po. Okay? So, kuntitin na natin. So, mga kapatid, the name of Jesus ever. Take the name of Jesus. Kailan? Ever po, ever. Lagi, palagi. Take the name of Jesus ever. Always remember Him. All we do should be with His name. Ano man ang ginagawa natin, tinan niyo po sinabi sa Colossians 3:17. At ano man ang inyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Yun po ang sinasabi, sa lahat ng ginagawa natin, dapat daladala natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus na nagpapasalamat tayo sa Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Pansinin niyo po, diba tuwing magdarasal tayo, in Jesus' name. Yan niyo po, di ba? Sa pangalan ni Jesus, lagi natin binabanggit sa huli natin, bago mag-agree tayong lahat, Amen. Sabihin natin, we agree, when we say Amen, we agree that everything that we ask at ang hinihingi natin ay sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kaya dapat po, take the name of Jesus ever, anuman po ginagawa mo ngayon, kapatid, dapat po, gawin mo ito sa pangalan ni Jesus. Ang pagmumura ba? Ang pagsisinungaling? Ang mga bagay na ginagawa ng kabunduhan ay magagawa mo ba sa pangalan ni Jesus? Kung minsan, ganyan ang ginagawa ng tao. Alam naman ng Diyos, alam naman ni Jesus. No po, kapag tayo gumagawa, yes, alam nila ng Diyos Ama at Diyos Anak at Banal na Espiritu. Pero, hindi kanya kalulugdan kung patuloy ka tayong gumagawa ng ng kasalanan at kung patuloy natin nilalapatangan ang pangalan ng Panginoong Yesus. Nanyo po, hindi tayo magkakaroon ng kapahingan na katulad ng sinabi niya kanina. No? Na binabanggit doon. Kaya sabi ngayon dito, as a shield from every snare. Take the name of Jesus ever as a shield on every snare. Diba? Anong ibig sabihin? When we sing the song, we are telling, we are understanding, we have an understanding na God, Jesus, is our protector. Yan niyo po. Diba? Siya ang protector natin ang Panginoong Yesus. Tantinan niyo po. Sabi doon ni Solomon nung araw, Kawikaan 18:10. Hindi ko na isulat dito sa Tagalog. Sa wikang English. In Proverbs chapter 18 verse 10. Basahin natin Ganyan niyo po. Samahan niyo po ako sa hanapin po sa Biblia ninyo. Kung may mga Biblia po ay Tagalog, pwede rin po. Ayan. Proverbs chapter 18 verse 10. The name of the Lord is a strong tower. Tingnan niyo po. Sabi niya, the righteous run it into it and is safe. Pansin niyo mabuti po. Ang pangalan daw ng Panginoon ay isang mataas na muog. Sabi niya doon, at ang mga matuwid ay tumatakbo dito. Sabi niya doon, at dito sila magkakaroon ng
kaligtasan. Tingnan niyo po, kung naintindihan niyo po sinabi, ang mga matuwid, sino yung mga matuwid ngayon? Ang mga matuwid ay yung mga sumunod sa utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo. Yung patuloy po na dala-dala ang kanyang pangalan, namumuhay ng tapat. Katulad ng sinabi po sa atin na Revelation 2:10. Diba? Be faithful hanggang kamatayan. Yung nagsisikap na maging matapat. Despite of any trial, suffering, problema sa buhay nito, nagiging matapat pa rin. Hindi pinababayaan ang araw ng pagsamba. Hindi pinababayaan ang araw ng pagtulong sa mga nanghihina. Naalala niyo po yung Bible verse natin noong nakaraan? Diba? Weekly Bible verse natin. Regards for the weak. Hindi pinababayaan ang mga nanghihina, ang mga nahahapis. Sabi kanina sa atin sa Colossian, sa pangalan ni Kristo, ay magkakaroon po tayo ng pagkakataon na maibsan din ang mga nahahapis. Sapagkat tayo din po ay marami pong tinatanggap na, ano pong tawag sabihin ka, English? Yung tayo po ay sinasabi na, ang pag-alala sa atin ng Panginoon Diyos. Kaya sabi niya po, He is our protector. Kung titingnan natin. No, ito pala, ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid, at naliligtas. Kaya po, patuloy po tayo mamuhay ng tapat mga kapatid. Patuloy po natin gawin yan. Ano po? Sabi niya, the name of Jesus ever, if temptations round you gather, kapag ang panunukso ay nasa palibot mo ngayon, sa buhay naman natin, nandiyan lahat ang tukso, di ba? Pero ito po maganda. Niyo po, in 1 Corinthians chapter 10 verse 13, if there is any temptation ngayon, panunukso, tinutukso ka ng barkada mo, halika, tangan tayo. Halika, tangan tayo. Halika, wag muna tayo magsamba. Punta muna tayo ng sine. Punta na tayo dito, motor-motor muna tayo. Ayan. Binabaliwala ang pagsamba. Di ba? Kung minsan kaya naman magsamba, although kailangan natin ng pera, pagtatrabaho, pero kung may time ka na, magsamba ka naman. Hindi naman puro pera iniisip mo. Puro trabaho, trabaho, trabaho eh. Kaya nga sabi ng Panginoon kanina, halika na, pagod ka na eh. Di ba? Pansinin niyo po. Mahalaga ang pera sa mundo, kailangan natin yan. Pero ang pera po, hindi natin madadala yan. Ang mahalaga po ang kaluluwa mo. Unahin mo ang Panginoon Diyos in everything. Di ba? And it will be added unto you. Seek you first the kingdom of God. Araw ng linggo, unahin mo ang pagsamba. And all these things shall be added unto you. Napakalinaw po nun. In the name of Jesus. Hindi niyo po sinabi sa 1 Corinthians 10:13. Kasi people today, tayo mga tao, we worry much. Nag-worry talaga tayo eh. Di ba? Totoo naman po yan. Lahat naman tayo guilty dyan. Pero anong klaseng worry ba sa'yo? Yan, nag-worry ka ba na as wala ng Diyos? Di ba? Kaya sabi niya, take the name of Jesus ever. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yung matitiis ng tao. Huwag mo sabihin na, hindi ko kaya. No. Alam ng Diyos ang kapangyarihan mo. Alam ng Diyos ang pagkatao mo. Alam ng Diyos ang lahat pag-iisip mo. Alam ng Diyos ang puso mo. Walang tukso na hindi mo manalagpasan sa buhay mo. Malinaw yan sinabi ng Panginoon Diyos. Kapag sinabi mong di mo na kaya, di mo na tiis, kaya ka bumigay, sarili mo yun. Wala sa'yo ang pangalan ni Jesus. Diba? Tapat ang Diyos. Sisi? Tapat ang Diyos. Now, God is faithful. Tanong, are you faithful to God? Diba? God will be faithful to you, to us, if we are faithful also to Him. If we ever put His name, or if we ever take His name on us. Kung patuloy natin dadala ang kanyang pangalan sa ating buhay. Ayan. Ano po? Sabi doon, na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng hinggit sa inyong makakaya. God will not allow it. Hindi kapababayaan ng Diyos. Di ba sabi kanina sa Proverbs 18:10? Di ba? The righteous will run on it because the name of Jesus is like a tower. Yung tower na yan, hindi na maaabot yan ng mga tukso. See? Sinasabi doon, kung di kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan
ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Do you remember that? Di ba? If we take the name of Jesus ever, come unto me all of you are heavy laden. Ito po, I will give you rest. So, hindi ka pababayaan ng Diyos. See? Maganda po, mga kapatid, na binabanggit doon. Sabi niya, Jesus endured. Ang Panginoong Jesus nga, nabuhay bilang tao sa mundong ito. Kung ano man yung nararamdaman mong tukso ngayon, naramdaman din po ng Panginoon yan. Ano po? Di ba? Pero never siya nagkasala. Sasabihin na, i-justify ng mga tao, kasi Diyos siya kaya hindi siya nagkasala. No, at that time po, 100% man si Kristo. He can be sin, pero He choose not to sin. Mas pinili po niya ang magsakripisyo at maging matuwid sa harap ng Ama. Yan niyo po. Bakit po? He set an example. Because dala ni Kristo ang pangalan ng Diyos. He is God. Kaya nung tayo po, si Kristo ay namatay at muling nabuhay, all authority na po na sa Kanya. So tayo mga tao ngayon, we must obey Him. And when we obey Him, we have His name. Christian, Christ. Yan niyo po. Savior. The Savior is with us. Yan. Hebrews chapter 4. Yaman ngang tayo ay mayroong isang lubhang dakilang saserdote, a high priest, no? Na nasa langit. Si Jesus na anak ng Diyos ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. So, ingatan daw nating mabuti ang ating pagkakilala. Sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaring mahabag sa ating kahinaan. You see that? You see that wonderful promises for all of us? Tingnan niyo po. See? Kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin ngayon, may walang kasalanan. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala, taluklukan ng biyaya, upang tayo magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Paano ka ngayon tutulungan ng Diyos? Wala sa Kanya ang pangalan mo. See? How will the Almighty God, how will Jesus care for you if you don't have His name? If you don't bring His name? If you don't take His name with you ever? Tingnan niyo po, di ba? Na binabanggit doon. Sabi niyo po dito, remember, God does not tempt. Tandaan niyo po kailanman, hindi tayo tutuksoy ng Diyos. Hindi siya nanunukso sa atin. He never tempt man. Tandaan niyo po, Satan po ang nanunukso sa atin. Pero kaya natin lagpasan ng demonyo. Diba, sabi sa Biblia, tandaan niyo po, resist the devil. Tanggihan mo ang demonyo at siya ay lalayo sa iyo. But the problem, patuloy tayong lumalapit sa demonyo. Po, kaya yung pangalan, nameplate ni Kristo sa buhay mo, nawawala, nababaliwala yan. Ano po? Ano pa sinabi ni Santiago? Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoong sa mga nagsisiibig sa kanya. Huwag sabihin ng sino man pagkat siya ay tinutukso. Ako'y tinutukso ng Diyos. Malinaw po sinabi diyan Huwag mo sasabihin na tinutukso ka ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay. At hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Tingnan niyo po na binabanggit doon. See? So may gusto lang po tingnan dito. Kung nanonood itong mga kapatid natin dito. Ayan. So sana po ay makapanood sila. Ano po, tingnan natin. Nandito ba sila nanonood? Ayan. So I would like to share din po sa mga parents po dito po. Ayan. Para sila ay makarinig po ng Word of God. Sana po makarinig po yung mga parents po dyan. Okay? So if Jesus can resist, kung si Kristo ay nakatanggi, kaya mo rin. Why? Paano mo makakayanin? Because the name of Jesus is with you.
Tandaan natin. Remember, God does not tempt. If Jesus can resist, so can we. Yan, maganda po. Kaya natin yan, mga kapatid. We have the power. The power of Jesus is in us. All glory, sabi niya, and in His name. Ayan. The name of Jesus, breathe that holy name in prayer. Ayan. Tingnan niyo po. See? Diba? Take the name of Jesus ever. Sabi niya, diba? Child of sorrow and of woe. If temptations round you gather, breathe that holy name in prayer. Ayan. Thessalonians chapter 5 verse 17. Pray without ceasing. Tama po. Diba? Manalangin ka lang ng walang patid. Kanino? Sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Ayan. We go to God through Jesus. John chapter 14:14. Anong sinabi doon? Basahin natin. Para po makita na po ninyo. Para maunawaan natin lahat yan. Ano po? Sabi kang Tagalog, sabi kang English. Sabi nga niya po dito, John 14:14. Sabi niya, pangalan ni Kristo. Sabi niya, if you shall ask anything, ano man ang ilingin mo, if you shall ask anything, name it. Yeah. Pero ang sabi niya, in my name, I will do it. Gagawin ng Panginoong Hesus. Ganda no po. Diba? Ano man ang hilingin mo. Kaya mga kapatid, tandaan niyo po, kung dala mo lagi ang pangalan ni Kristo, namumuhay mo, namumuhay ka na matuwid, sisikap tayo, ano man ang hilingin mo talaga ibibigay sa'yo ng Diyos yan ng ayon sa kanyang kalooban, not ayon sa iyong kalooban. Kaya diba, nagpipray tayo, in your will, no, not my will. Lord, the prayer of Jesus. Diba? If it's your will, but not my will, thy will be done. No? Ephesians 5:20, tingnan natin. Epeso, sabi kang Tagalog yan. Ephesians 5:20, ang sabi niya po dito, yan, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Ayan, sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ayan, yung binabanggit doon. Ano po? Sabi niya, no? Sabi kang Tagalog, kung kayo'y magsisingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Gagawin talaga ng Panginoon siya. Napaganda. Sa Tagalog ng Colossians 3:17, at anumang inyong ginagawa sa salita, ito, yung binanggit natin kanina, gawin daw natin yan. Yung binabanggit doon. Ayun po, nasa scripture natin. Yan. He understand because alam niya po kahinaan mo. He is our high priest in heaven. Alam po niya. Siya po ang namamagitan sa atin. He is the only mediator. The only mediator. Binanggit kanina sa John 14:14, di ba? Pangalan lang ni Kristo. Pangalan ni Kristo. Pero binanggit kanina, no, sa pangalan lang ni Kristo, tayo magkakaroon ng kaligtasan. Ito rin po. Siya lang po ang tagapamagitan natin. Wala na pong ibang pangalan. Binanggit ko kanina. Hindi ka pwede mag-pray sa mga babae na santa, sinatawid nito ng mundo, o sa mga lalaking santo-santo na tinatawag nila. Hindi pwede yan. Hindi pinipwede sa mga Diyos-Diyosan na tinatawag natin ng mga Buddha, Allah, Muhammad. Hindi pwede po. Only in the name of Jesus Christ, we will be saved. Only in the name of Jesus Christ, tayo marinig ng Diyos Ama. Na po, na binabanggit doon. Yan niyo po, yaman nga tayo mayroong isang lubang sa dakilang saserdote. Binasa na natin kanina ito. Naalala niyo po, sa Hebrews chapter 4, sa wikang English, binasa natin doon, wikang Tagalog. So, kung titignan natin mga kapatid, ito po, He is our mediator, din sinasabi ko. Siya lamang po ang ating taga-pamagitan. Binanggit po yan sa 1 Timothy chapter 2, verse 5. And in Hebrews chapter 8, verse 6 naman po. Hebrews chapter 8, verse 6. Basahin natin. Sa Hebreo chapter 8, verse 6. Ang sabi niya po dito, but now hath he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant, which was established upon better promises. May mga mabuting pangako sa ating lahat. Ayan, yung binabanggit po sa Hebreo na binabanggit dito. No po? Kaya po, mga kapatid, sabi niya, oh, the precious name of Jesus.
Oh, the precious name of Jesus. Is His name precious to you? Ano ba yung precious sa Tagalog? Yung bang maganda ba o maayos ba? Yung ba ibig sabihin ng precious sa Tagalog? Di ko matandaan na. Okay? So, ito pa. In His name precious to you? Ayan. In 1 Peter chapter 2, verse 6 to 7, basahin natin. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Narito aking inilalagay sa Siyon ang isang batong panulok na pangulo, hirang mahalaga, at ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Pero po mga kapatid, mag-ingat po, baka sabihin, mag-faith lang, no? Ang pananampalatayang tinutukoy dito ni Pedro is pananampalatayang merong gawa. Faith with obedient po dito. Faith with pagsunod. Yung po, tinasabi po dito na sa pananampalataya ay hindi mapapahiya. Kaya pag tumawag ka sa pangalan ni Kristo, hindi ka po talaga mapapahiya. Sa inyong ang nananampalataya, siya ay mahalaga. Yun, precious pala yung mahalaga. Datapat sa hindi mananampalataya, ang batong itinakwil na nagsisipagtayo ng bahay, siyang naging pangulo sa panulo. Mga kapatid, huwag niyo pong itakwil ang pangalan ni Kristo. Take the name of Jesus ever. Because mahalaga po. Precious ang kanyang pangalan. Mahalaga pa ang pangalan ni Kristo sa buhay mo, kapatid. Kahapon ito at pinag-aaralan po natin yan. Anong sabi ni Isaiah? Kaya't ganito sabi ng Panginoong Diyos. Narito aking inilagay sa Siyon ang pinakapatibayan ang isang bato. Isang batong subok. Pansinin niyo po, Isaiah was written, pansinin niyo po, 1,500 years before nang ipinanganak si Kristo. Pero pansinin niyo po, sinulat ni Isaiah to, then sinulat ni Pedro. Di ba? Pansinin niyo po. Ayan. So, pinapakita po na mahalaga ang pangalan ng ating Panginoong Yesus na siya magbibigay sa atin ng kaligtasan. As we consider His name, do we view it with reverence and value? Binibigyan mo ba ito ng kabanalan at kahalagaan? Ano po? What would you give up to wear His name? Ano ang kaya mong iwanan alang-alang sa pangalan ni Kristo? Di ba? Tingnan niyo po. See? Take up His cross and follow me. Di ba? Leave everything sa pangalan ni Kristo. Tandaan mo, you will gain more. Di ba? You will gain more. Kapag inuna mo ang Panginoong Yesus, kapag ang pangalan ni Kristo ay nasa buhay mong lagi. How it fills my soul with joy. Ayan. In Luke chapter 24, verse 2, did not our heart burn within us? Ano po sinabi dito? Luke chapter 24, basahin natin. Luke chapter 24, verse 32. Ayan, ang sabi po dito ngayon, verse 32, basahin natin. Ito po. Ayan. Dito rin po, kukunin po ko dito ng mga excerpt natin. Para po mailagay natin sa ating pong reels sa Facebook. Para may makuha tayo matandaan natin. Asan yung verse 32? Hindi ko ma-open. Nawawala. Ayun. Ayan. Ito po. Sabi niya po dito, and they said one to another, did not our heart burn within us? Hindi ba nag-uumapoy ang puso natin? Sabi niya. Ano po, sinasabi doon? See? So, ano yun? Within us, while He talked with us, by the way, and while He opened to us the scriptures, nung binabasa ba natin ang salita ng Panginoon, hindi ba nag-uumapoy ang puso mo? Nung nag-worship tayo pag linggo, nakikinig tayo ng mga salita ng Panginoon, hindi ba nag-uumapoy ang puso mo sa mga salita na narinig mo, sa kanyang mga pangako? O nag-uumapoy tayo sa chismisan habang nag-worship? O nag-uumapoy tayo kung anong mga iniisip natin, mga bagay sa labas, habang tayo nagsasamba sa Panginoon? Tingnan niyo po. Di ba? Kaya sabi nga niya, and they said one to another, did not our heart burn within us while He talked with us? Tingnan niyo po. So, mahalaga ba ang pangalan? Natitrill ka ba? Are you been thrilled during worship? Di ba? Are you excited when singing? Alam niyo pag kinakanta to, take the name of Jesus with you. Kata natin, take the name of Jesus with you.
With thrill my soul with joy. Wala tayong katril-trill. Ano po? Yan, kaya dapat po maganda po. Dapat yan, dapat nag-uumapoy ang ating mga puso. Does His name provoke us to share it with others? Nasishare mo ba ang salita ng Panginoon Diyos? Nakikita ba ng tao na dala mo ang pangalan ni Kristo? Ayan, sa bawat bagay ginagawa natin, di ba? No, as we think of His name, is there gratitude for what He has done? Marunong ba tayo magpasalamat sa mga ginawa sa iyo? Ayan, yung binabanggit doon. Okay? When His loving arms receive us, pag tinanggap niya na tayo. Ano po? Matthew chapter 25, nakalagay din doon. In Acts chapter 4, verse 12, Romans 10:13, Acts 22:16. Do we appreciate forgiveness in Him? Diba? Tingnan niyo po. Nung pinatawad ka, na-appreciate mo ba? Binawalang sa, o binagwawalang bahala mo ang pagbabautismo mo. Mga kapatid, huwag natin baliwalain yan. Do we appreciate His presence when needed? I am with you always to the very end of the age. Tingnan niyo po, Matthew 28:20. I am with you always. God will never leave you nor forsake you. Hebrews 13 verse 5. Lagi po siyang kasama. Kaya take the name of Jesus with you, mga kapatid. Always po. Po, dapat dala niyo po lagi yan. Pangalan niya. And His songs are tongues employ. And His songs are tongues employ. Precious name. Oh, how sweet. Yan. Praise directed toward God. Kapag tayo nagpupuri, ito ay patungo sa Panginoon. Tinatanggap po ang ating pagsamba gaya ng pagtanggap ni Kristo. Sumasamba tayo sa Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo. Ayan po, nakalagay po sa mga scripture natin. Hindi ko na binabasa isa-isa. Pero ulitin na natin mga kapatid. Ito po. Ayan. At the name of Jesus bowing. Will we bow before Jesus and when? And will bow, Philippians 2:10. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit at ng nasa ibabaw ng lupa at ang nasa ilalim ng lupa. All will kneel in His name. Tingnan niyo po. Why? Because all authority in heaven binigay na kay Kristo. Kaya po panawagan sa inyo, mga hindi pa nagiging Kristiyano, mga naikinig po na hindi pa kayo nabautismuhan, halin na po kayo. Lumapit kayo kay Kristo. Take His name now. Kunin mo na ang pangalan ni Kristo na may kaligtasan lamang. O titignan natin, falling prostrate at His feet. Again, this shows submission and surrendering. Surrender your life in the name of Jesus, mga kapatid. Opo, we will fall before Him. We can bow in this life. Matthew chapter 5 verse 3, many did bow before Him after His resurrection. Sa Biblia yan, marami po. Muling nagbubuhay ang Panginoong Hesus. Makita natin diyan. Kaya sabi rin to, sa hapong ito po, pinag-aaratin, Jesus is the King of Kings in heaven, reigning. He is seated at the right hand of God. Acts 2:33, nakalagay doon, Romans 8:34, Colossians chapter 3, verse 1. Marami pang iba po. Makikita niyo po. O these scriptures telling that Jesus is right now seated at the right hand of the Father. Only Jesus. Si Kristo lang po ang nasa langit, kasama ng Ama. Wala po dyan yung mga santong tinatawag, mga propeta, wala po dyan mga Diyos-Diyosan na mundong ito, wala po sa langit. Tandaan niyo po, si Kristo lamang po ang tagapamagitan sa pangalan ng ni Kristo. Only in Jesus' name we can be saved. Only in Jesus' name we can be heard. We can be heard by our God the Father. Only through Jesus we can have forgiveness. Yan niyo po, only through Jesus we have an access to heaven. Kay Kristo lamang po. You take the name of Jesus now. If you take His name, forever po yan. Yan po ang tinatawag na forever. He's reigning and will until the last enemy is destroyed. 1 Corinthians chapter 15 verse 24 and 25. Na po, pag namatay na po, pag nawala na po ang diablo sa mundong ito, tandaan natin, mayroon pong panahon po yan, darating po Panginoong Hesus, lilipunin po ang diablong yan, kaya po ang diablo na ito, tuloy-tuloy pong ginagawa eh. No, katulad na ginagawa sa bansang Pilipinas, tuloy-tuloy pong panunokso ng diablo. Sinisira ang buong Pilipinas ng mga nagpapanggap na santo, pero wala naman sa kanilang pangalan ni Kristo, kundi ang pangalan ng diablo. Bakit po?
Di ba? Who is the father of lies? Satan, sa mga sinungaling. Pangalan ng demonyo ang dala ninyo, hindi pangalan ni Kristo. Kaya wag na po magsisinungaling. Ano po? Ang tanong, siya ba ang hari ng buhay mo? Sasagot ka, opo. Do you really take His name in your life? Wherever you go. Take the name wherever you go. Yan. Dapat na binabanggit doon. Okay? As we stand in Him complete, we are complete in Him. Colossians chapter 2, verse 10. At sa Kanya, kayo'y napuspos na siyang Pangulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Ayan. Ano po? Ultimately, our completion will be when we are with Him in eternity. Pupunta tayo ng langit, na kapatid. Reserved in heaven for you. Pero, paano kung wala ang pangalan ni Kristo sa iyo? Makikilala ka ba? Katulad ng mga batang bagong pasok sa eskwelahan, kung walang nameplate, makikilala pa ba agad ng teacher? Hindi pa. Hindi ba? Pero habang suot-suot nila yon, habang tumatagal, nami-memorize na. So, huwag niyo hubarin ang pangalan ni Kristo para ma-memorize tayo ng Diyos Ama. Makikilala niya tayo. Lagi niya tayo makikilala. Makikilala at makikilala tayo. Bawat tawag natin, Ama, sa pangalan ni Kristo, kilala tayo ng Panginoon Diyos. This is our hope. The name of Jesus is only our hope. Ano po? At siya rin po ang paraan para ma-purify ang ating mga sarili. Tingnan niyo po. At ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatotohanan at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Ano po? Kasama ng Ama. Sino yun? Sinasabi dito, no? Nakasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Si Kristo. Ang ating Panginoong Hesus ang nahayag, napakita sa atin. Yung aming nakita at narinig at siya rin namin binabalita sa inyo. Ayan. Ano po? Nakita ng mga apostol, narinig nila, kaya binabalita rin nila upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama, sa kanyang anak na si Jesu Kristo. Ayan. Take the name of Jesus, mga kapatid. Ano po? Alam niyo po, gusto ko pong ito i-preach pag Sunday rin eh. Ano po? One time po, i-preach ko to is pag Sunday. Na being a servant of God. Being a servant of God, we need to take the name of Jesus. Because we cannot be a good servant if we don't have the name of Jesus. If we don't take the name of Jesus ever. Ayan. Yung binabanggit ng mahalaga po, precious name. Oh, how sweet. Truly, His name ought to be pleasant to us. Hope of earth and joy of heaven. His hope to us and the only hope of this world. Siya na lang ang pag-asa, mga kapatid. Siya lang po ang pag-asa mo. Si Jesus lang ang pag-asa mo. Si Jesus lang ang pag-asa natin. Without Jesus in your life, you will be doomed. Kaya panawagan po ng Diyos. Halina kayo. Kayo mga nabibigatan. Lumapit kayo. At bibigyan tayo ng kapahingahan ng Panginoon. Mga kaibigan, mga kapatid, habang tayo ay may lakas pa, habang tayo nabubuhay pa, kunin nyo na, dalin mo na ang pangalan ng Panginoong Hesus sa buhay na ito. Ano man ang ginagawa mo, ano man ang nasaan ka man, dalin mo ang pangalan ng Panginoong Hesus. Tandaan mo po yun. His name is precious. His name is sweet. His name is pleasant to us. If you have His name in your life every day of your life, in every walk of your life, if you have His name, people will see the beauty of Jesus in you. Kaya sabi ng awit natin, let the beauty of Jesus be seen in me. Sa susunod po, yan naman ituturo ko sa inyo. Mga kapatid, tandaan niyo po, take His name while you are still alive. Ano po? Kaya sa gabing ito po, kahapong ito po, gabi na po, will you take the name of Jesus with you? Always. Yes, dapat po.